Ang 10 pinakakahanga-hanga at simbolikong makahulang mga pangitain na isinulat ni Apostol Juan mula sa aklat ng pahayag na maaaring nangyayari na. Kilala rin bilang aklat ng pahayag sa Bibliyang Kristiyano, ang aklat na ito ay kinikilala sa makahulang nilalaman nito tungkol sa mga huling panahon. Maghanda upang bungkalin ang mga pinakanakakalamig na propesiya ng makapangyarihang gawaing apokaliptik na ito. Kaya, sumali sa amin sa bago at nakakaintriga na account na ito. Siguraduhing i-like ang video at iwanan ang iyong opinyon sa mga komento tungkol sa kung ano sa tingin mo ay maaaring nangyayari na sa kasalukuyang panahon. Una, ang 4 na mangangabayo ng Apocalypse ay isang nakakatakot na pangitain na inilarawan sa aklat na ito. Kinakatawan nila ang mga figure na nakamount sa puti, pula, itim at maputlang kabayo na sumisimbolo sa pananakop, digmaan, taggutom at kamatayan ayon sa pagkakabanggit. Ang mga mangangabayo na ito ay nagpapakilala sa mga banal na paghatol na babagsak sa lupa, gaya ng binanggit sa mga talata 2 hanggang 8 ng kabanata 6 ng Apokalipsis. Ang unang mangangabayo na nakasakay sa isang puting kabayo ay sumasagisag sa digmaan. Ang kanyang presensya ay nag-uudyok ng marahas at madugong mga salungatan na sumisira sa mga bansa at naglulubog sa sangkatauhan sa kawalan ng pag-asa. Ang tabak na hawak niya ay kumakatawan sa karahasan at pagkawasak na tumatagos sa mundo. Ang pangalawang mangangabayo ay nakasakay sa isang pulang kabayo at nagpapakilala ng taggutom, habang ang kakapusan ng pagkain at mga mapagkukunan ay sumusulong. Ito ay kumakalat, na nagiiwan sa milyon-milyong tao na nagdurusa sa gutom at kawalan ng pag-asa. Ang balanseng dinadala niya sa kanyang kamay ay sumisimbolo sa hindi pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan at ang nagresultang pagdurusa. Ang ikatlong mangangabayo na nakasakay sa isang itim na kabayo ay kumakatawan sa salot at sakit. Sa kanyang hitsura, siya ay nagkakalat ng nakamamatay na mga epidemya na sumisira sa populasyon. Ang kanyang balanse ay nagmumungkahi kung paano ang kamatayan ay nasusukat at isinasagawa ng walang humpay. Ang ika-4 na mangangabayo na nakasakay sa isang maputla o maberde na kabayo ay nagpapakilala sa kamatayan. Ang kanyang pagdating mismo ay nagdudulot ng malawakang kamatayan at pagbagsak ng buhay ang mga kakilakilabot na kakaharapin ng sangkatauhan. Ang mga kasalukuyang kaganapan sa mundo tulad ng mga armadong labanan sa Israel at Gaza Strip, Russia at Ukraine ay sumasalamin sa mga tema na inilarawan sa banal na kasulatan tungkol sa mga mangangabayo ng Apocalypse. Ang pandemyang COVID-19 na lumitaw noong unang bahagi ng 20 na bigla ang sangkatauhan nakakulong sa populasyon ng daigdig ay kahawig ng mga propesiya ng mga mangangabayo ng Apocalypse. Ikalawa, ang dakilang angkapighatian ay inilarawan bilang isang panahon ng walang kapantay na pagdurusa na makakaapekto sa sangkatauhan. Inihahayag nito sa atin ang laki at tindi ng kapighatian na ilalabas sa huling panahon. Ito ay magiging isang panahon ng matinding pagdurusa kung saan ang sangkatauhan ay haharap sa mga kalamidad, pag-uusig at walang kapantay na mga hamon. Ngunit tayo rin ay pinakitaan ng pag-asa sa gitna ng kapighatiang ito. Ang mga nananatiling tapat sa Diyos at tinubos ng dugo ni Jesus ay maliligtas at makakatagpo ng paglilinis at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na iyon, walang laman ang maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang mga araw na iyon. Sa aklat ng Apokalipsis, 7 kabanata, 14 na talata,
Binanggit ang mga nanggaling sa malaking kapighatiang ito. At sinabi ko sa kanya, Ginoo, alam mo. Kaya't sinabi niya sa akin, ito ang mga nanggaling sa malaking kapighatian at hinugasan ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ang talatang ito ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pagtubos para sa mga nananatiling tapat sa panahon ng pagsubok at pagdurusa. Ang isang kontemporaryong halimbawa ng kapighatian ay ang pag-uusig sa mga hinirang sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ang mga komunidad na ito ay nahaharap sa mga kondisyon na nagpapakita ng mga elemento ng malaking kapighatian. Ikatlo, ang 7 mangkok ng puot ng Diyos ay mga banal na paghatol sa makasalanang sangkatauhan at isang serye ng mga banal na parusa na inilarawan sa aklat ng pahayag sa Bagong Tipan. Ang mga mangkok na ito ay ibinuhos ng 7 anghel sa lupa bilang bahagi ng mga huling kaganapan na nauuna sa katapusan ng mga panahon at sa huling paghuhukom. Ang templo na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 mangkok ng puot ng Diyos." Ang unang anghel ay pumunta at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at ang pangit at masakit na mga sugat ay pinahirapan ang mga may marka ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang bawat mangkok ay nagdadala ng isang tiyak na salot o sakuna na nagdudulot ng pagdurusa at paghihirap sa sangkatauhan. Halimbawa, ginagawang dugo ng 2 at 3 mangkok ang mga dagat at ilog na nagre-resulta sa pagkamatay ng mga nilalang sa dagat at polusyon sa tubig. Ang 4 na mangkok ay nagdudulot ng matinding bumps at init mula sa araw na humahantong sa pagdurusa mula sa matinding pagkakalantad sa init. Ang 5 mangkok ay nagdulot ng kadiliman sa trono ng hayop na sumasagisag sa espiritual at moral na pagbagsak ng kapangyarihan ng kasamaan. Ang 6 na mangkok ay inilarawan sa Apokalipsis, Kabanata 16, mga bersikulo 12 hanggang 16, kung saan ang ilog Euphrates ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari ng silangan. At ang 7 mangkok ay nagdudulot ng kidlat, kulog, lindol, ngunit ang aklat ng pahayag ay nagpapakita rin sa atin na ang mga magsisi at bumaling sa Diyos ay makakatakas sa darating na matuwid na puot sa araw ng paghuhukom. 4, ang marka ng halimaw ay simbolo ng katapatan sa ang Antikristo at kumakatawan sa walang hanggang paghatol. Binanggit sa 13 kabanata ng aklat ng Apokalipsis, mga talatang 16 at 17, sinasabi nito, "Pinagagawa niyang ang lahat, maliliit at malalaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin, ay tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo, ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng kaniyang pangalan." Binibigyang diin ng talatang ito ang pagpapataw ng marka bilang kinakailangan para sa mga transaksyong pangkalakal at isang paraan ng kontrol. Sa kanyang noo o sa kanyang kamay, siya rin ay iinom ng alak ng puot ng Diyos, na ibinubuhos ng buong lakas sa saro ng kanyang puot. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Binibigyang diin ng talatang ito ang matinding espiritual na kahihinatnan para sa mga piniling sumamba sa halimaw at tumanggap ng marka sa noo, kaya naliligaw sa landas ng Diyos. Ang marka ng halimaw ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagpapanatili ng ating pagkakakilanlan kay Kristo at paglaban sa anumang anyo ng idolatriya. 5, ang hayop at ang huwad na propeta ay 2 kilalang tao sa aklat ng pahayag na lumitaw bilang mga ahente ng kasamaan sa panahon ng panghuling paghatol. Ang halimaw ay inilarawan bilang isang makapangyarihan at mapang-api na nilalang na naglalayong sakupin ng sangkatauhan. Ito ay kinilala sa pamamagitan ng bilang na 666 na sumasagisag sa katiwalian at pagsalungat sa Diyos,
gaya ng binanggit sa Apokalipsis, Kabanata 13, ika-18. Narito ang karunungan, ang bilang ng isang tao, ang kanyang bilang ay 666. Sa kabilang banda, lumilitaw ang huwad na propeta bilang isang mapanlinlang na pinuno ng relihiyon na sumusuporta sa halimaw, gumagawa ng mga maling himala at umaakay sa mga tao palayo sa landas ng katotohanan. Sa Apokalipsis, Kabanata 11, versikulo 20, ito ay binanggit. Ngunit ang halimaw ay nahuli, at kasama nito ang bulaang propeta na nagsagawa ng mga tanda para sa kanya. Sa pamamagitan ng mga tandang ito, nilinlang niya ang mga tumanggap ng marka ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang dalawa sa kanila ay itinapon ng buhay sa nagniningas na lawa ng nagniningas na asupre. Ang huwad na propeta ay isang figurang nagmamanipula na naglalayong hikayatin ang iba na sundin ang isang mali at baluktot na landas, na inililihis sila mula sa tunay na pananampalataya. Ang mga figurang na ito ay kumakatawan sa masasamang puwersang espiritual na, ayon sa mga kasulatan, ay matatalo sa apokaliptik na kalalabasan na hahantong sa huling tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ika-6, ang labanan sa Armageddon ay partikular na inilarawan sa mga kabanata 16 at 19. Ang apokaliptik na kaganapang ito ay may malaking simboliko at espiritual na kahalagahan na kumakatawan sa huling paghaharap sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama. Sa 16 na kabanata, 16 na talata, binanggit ang pangalang Armageddon na nagmula sa Hebreyong Har Megiddo na nangangahulugang bundok ng Megiddo. Ang lugar na ito na matatagpuan sa sinaunang Palestine ay may kasaysayan na nauugnay sa ilang mga labanan noong unang panahon. Sa Kabanata 11, mga talata 11 hanggang 21, si Apostol Juan ay may pangitain tungkol sa labanan sa Armageddon. Sa pangitaing ito, inilarawan si Hesukristo na nakasakay sa puting kabayo na tinatawag na tapat at totoo. Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng may katuwiran na may mga mata na parang ningas ng apoy at maraming korona sa kanyang ulo. Ang kanyang pangalan ay kilala lamang sa kanyang sarili at siya ay nakadamit ng isang balabal na nilublob sa dugo. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya, nakadamit ng pinong lino, puti at malinis, at nakasakay sa mga puting kabayo. Sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na kaniyang sasaktan ng mga bansa. Siya ay maghahari sa kanila sa pamamagitan ng isang tungkod na bakal. Sa kanyang balabal at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalan, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tinawag ng anghel ang mga ibon sa himpapawid upang magtipon para sa dakilang hapunan ng Diyos, kung saan kakainin nila ang laman ng mga hari, mga general. Swing mga kabayo at mga ngabayo, malaya at alipin, maliit at dakila, ang mga hayop, ang mga hari sa lupa, at ang kanilang mga hukbo ay nagtitipon upang makipagdigma laban sa nakasakay sa kabayo at sa kanyang hukbo. Ang hayop at ang bulaang propeta ay hinuli at itinapon na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na asupre, habang ang iba pang mga kaaway ay natalo sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo, at ang mga ibon ay lumulutang sa kanilang sarili. Laman puwersa ng kasamaan at itinatag ang kanyang walang hanggang kaharian ng katuwiran at kapayapaan. Ang labanan ay nagtatapos sa pagkatalo ng mga puwersang ito ng kasamaan at sa tagumpay ni Kristo. Ika-7. Ang makalangit na muling pagkabuhay ng mga patay, ayon sa banal na kasulatan, ay ang dakilang ag-asa ng lahat ng naniniwala kay Jesus. Sa katapusan, may panahon na ang mga patay ay babangon at ang mga naligtas ay mabubuhay na walang hanggan kasama niya. Ang mga naligtas ay hindi kailangang matakot sa kamatayan
sapagkat alam nila na sila ay bubuhaying muli sa buhay na walang hanggan. Nilinaw ng Biblia na ang muling pagkabuhay ay isang katotohanan at hindi isang metapora. Ito ay tunay na mangyayari. At ang patunay nito ay na si Jesus ay bumangon sa buhay na walang hanggan, na nagpapakita na ito ang tadhana ng lahat ng naniniwala sa Kanya. Sa unang Korinto, Kabanata 15, mga bersikulo 20-22, sinabi sa atin ni Apostol Pablo, sapagkat yamang ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao, ang muling pagkabuhay ng mga patay ay dumarating din sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Dito ay binanggit ni Pablo kung paano pumasok ang kamatayan sa mundo dahil sa kasalanan ni Adan, ngunit ang muling pagkabuhay ng mga patay ay dumating sa pamamagitan ng gawain ni Hesukristo. Sa madaling salita, ang kamatayan ay bunga ng kasalanan, ngunit ang buhay na walang hanggan ay isang regalo mula sa Diyos para sa mga sumunod kay Jesus. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay magaganap sa katapusan ng panahon kapag si Jesus ay muling nagbalik. Ang lahat ng tao na nabuhay kailanman ay bubuhayin at hahatulan ng Diyos. Ang ilan ay tatanggap ng walang hanggang kaparusahan, habang ang iba ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Hahatulan ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanilang mga aksyon sa buhay. Yaong ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy at magdaranas ng walang hanggang paghatol. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa muling pagkabuhay, ang mga ligtas ay mabubuhay magpakailanman kasama ng Diyos. Wala ng kamatayan. Lahat ay mabubuhay magpakailanman. Tumatanggap ng buhay na walang hanggan ng direkta mula sa Diyos. Ikawalo, ang bagong Jerusalem ay inilarawan sa mga kabanata 20-22 ng Apokalipsis. Ang bagong Jerusalem ay ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit patungo sa lupa, na puno ng relihiyosong simbolismo at kumakatawan sa huling katuparan ng banal na kaharian ng Diyos. Ang lungsod ay ipinakita bilang isang makalangit na lungsod na sumasagisag sa walang hanggang tirahan ng mga matuwid. Ito ay inilarawan sa dakilang detalye na nagpapatingkad sa kagandahan, pagiging perpekto at kabanalan nito. Ito ay may malalaking mataas na pader na gawa sa jasper at 12 pintuan. Bawat isa ay gawa sa iisang perlas. Sa gitna nito, mayroong isang malaking parisukat na may ilog ng buhay na umaagos at isang puno ng buhay na tumutubo sa magkabilang panig ng ilog. Ang lungsod ay nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi na kailangan ng araw o buwan, habang ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliliwanag dito at ang kordero ang kanyang ilawan. Ang bagong Jerusalem ay pinaninirahan ng mga taong naligtas at naglilingkod sa Diyos araw at gabi. Sa Apokalipsis, Kabanata 21, talatang 2, sinasabi nito, "At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakan para sa kanyang asawa." Ang simbolismong ito ay makapangyarihan, na kumakatawan sa pangako ng isang bagong simula, isang muling pagsilang, o isang pagbabagong estado para sa sangkatauhan at sa mundo sa kabuuan. Ang imahe ng bagong Jerusalem ay madalas na binibigyang kahulugan bilang pangako ng isang makalangit na lugar o isang hinaharap na espiritual na katotohanan kung saan ang mga tapat at matuwid ay mamumuhay sa pakikipag-isa sa Diyos. Ikasiyam, ang dalawang saksi. Ang dalawang hulang ito ay ipinakita bilang mga espesyal na saksi na nagpapahayag ng banal na katotohanan bago ang pagdating ni Hesukristo. Sa Apokalipsis, 11 kabanata, 3 talata, sinabi sa atin,
At bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking 2 saksi, at sila'y manghuhula sa loob ng 1,260 araw na nararamtan ng kayong magaspang. Ang mga saksing ito ay inilarawan bilang 2 punong olibo at 2 kandelero na nakatayo sa harap ng Diyos ng lupa. Sa kanilang ministeryo, sila ay may kapangyarihang gawing dugo ang tubig at isara ang langit upang walang ulan na bumagsak sa mga araw ng kanilang propesiya, bilang gayon din ang hampasin ng lupa ng mga salot na nagpapakita ng banal na autoridad na ibinigay sa kanila. Kung may magtangkang manakit sa kanila, lalabas ang apoy sa kanilang mga bibig at ubusin ang kanilang mga kaaway. Sa gayon, ang sinumang magtangkang saktan sila ay papatayin. Subalit, kapag natapos na ang kanilang patotoo, ang halimaw na umaakyat mula sa kalaliman ay makikipagdigma sa kanila, magwawagi sa kanila at papatayin sila. Ang mga katawan ng 2 saksi ay malalantad sa pampublikong liwasan ng dakilang lungsod kung saan si Kristo ay ipinako rin sa krus. Sa loob ng 3.5 araw, masasaksihan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kanilang mga bangkay at hindi sila papayagang mailibing. Pagkaraan ng 3.5 araw, muling bibigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng buhay at babangon ang 2 saksi na sisindak sa mga tao. Pagkatapos ay tatawagin sila ng isang malakas na tinig mula sa langit at aakyat sila sa langit sa isang ulap sa harap ng lahat ng kanilang mga kaaway. Mga taong nagpapahayag ng katotohanan at kapangyarihan ng Diyos sa huling panahon. Ang ministeryong inilarawan sa 11 kabanata, mga talata 3 hanggang 12, ay isang kahangahangang patotoo ng banal na katapatan at isang tawag sa pagsisisi. Bagamat sila ay pinatay, ang kanilang muling pagkabuhay ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kamatayan at sa kanyang tagumpay. 10. Ang pangwakas na paghatol sa konteksto ng pahayag ay inilarawan bilang ang kasukdulan na sandali kung kailan isinasagawa ng Diyos ang paghatol sa lahat ng kaluluwa ng tao, kapwa nabubuhay at patay. Ang paglalarawan ng huling paghatol sa aklat ng Apokalipsis ay mayaman sa simbolismo at apokaliptik na imahe na naglalarawan sa kaganapang ito bilang isang panahon ng dakilang kabuluhan at pagbabago na nauugnay sa maluwalhating pagbabalik ni Hesukristo. Si Hesukristo ay darating na may kapangyarihan at kaluwalhatian upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sa panahon ng paghatol na ito, ang mga tao ay pinaghihiwalay ayon sa kanilang mga aksyon, batay sa moral at espiritual na pamantayan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos, habang ang masama ay nahaharap sa kahatulan. Nariyan din ang paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay, kung saan ang mga namatay ay binuhay muli upang harapin ang huling paghuhukom. Pagkatapos mangyari ang pangwakas na paghuhukom, magkakaroon ng panunumbalik sa mundo, isang panahon kung kailan ang langit at ang lupa ay magbabago at ang Diyos ay lilikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa na malaya sa kasamaan at katiwalian. Sa huling paghatol, sa wakas ay natalo ang kasamaan at si Satanas at ang mga puwersa ng kasamaan ay hinahatulan at nang walang hanggang kaparusahan. Ang mga pangitaing ito ay makapangyarihan hindi lamang dahil sa tindi ng mga pangyayaring inilarawan, kundi dahil din sa mga ito ay nagdadala ng walang hanggang mga mensahe ng pag-asa at katarungan. Ipinapaalala nila sa atin na sa kabila ng mga kapighatian, may pangako ng pagtubos at na ang banal na layunin ng Diyos ay nananaig sa lahat ng puwersa ng kasamaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa mga paksang tulad nito, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa channel upang hindi ka makaligtaan ng anumang nilalaman. At kung naisip mo na kung bakit hindi lang nilipol ng Diyos si Satanas
at ang mga nahulog na anghel. Iniimbitahan kitang panoorin ang video, nasa ibaba ang link, kung saan tinatalakay namin ang malalim at nakakaintriga na tanong na ito. Sana ay magkita-kita tayong muli. Salamat!